Hello po sa inyong lahat! It's me, Sheka, at welcome po sa panibago nating Japanese tutorial. Yan! So, sa mga matagal nang naghihintay ng lesson, eto na po yun. And hopefully, magtuloy-tuloy na po, no? And consistently ay makapag-upload tayo ng mga new Japanese lessons para sa mga kababayan natin na gustong matuto ng Japanese. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to our channel, Shekmats Japan, and to SMS Japanese Academy. Meron din po kaming Facebook page. Sa mga naghahanap naman po ng group tutorials, ayan, private tutorials, magbubukas po ang aming academy again. We will be opening for enrollment, siguro by December po. So, please stay tuned lang. At magpo-post naman po kami kapag open na ulit for enrollment and kapag may available schedule and classes po tayo. Ayan po. As of the moment po, wala po tayong open na class for beginners. And siguro sa December, try natin N5, N4, and N3 level ang ituro. Ayan. So, usually po, ang bubuksan namin ay daytime class, usually around 10 a.m. to 12 noon, and then siguro hanggang 2 to 3 p.m. na schedule. At kapag naman sa evening, tentative pa lang, pero siguro mga 7 to 9 p.m. in the evening. Tapos weekends, we're still considering, pero as much as possible, hindi kami nag-a-accept ng weekends. Pero since maraming inquiries about weekend lessons, try natin. Sige po, ayun. And, ayun nga, ang topic po natin today ay Japanese verbs. You know? Sa mga gusto pong mag-aral ng Japanese, this is something that is very important to learn. Kailangan, nag-uumpisa pa lang kayo ay iniintindi nyo na talaga ang Japanese verbs. Bakit? Kasi dito nakabase or yung Japanese language is heavily based on Japanese verbs. Nakita nyo, ang subject ng Japanese sentences usually ino-omit. Pero yung Japanese verbs, dyan nagpo-focus at dyan yung usually mahalagang part ng sentences. So kung mali-mali ang paggamit natin ng verbs, and especially mali-mali ang conjugation or yung pagpapalit ng dulo ng mga verbs, no? Magkakaroon tayo ng problema. Kaya po, gusto ko sana na kapag nagtuturo ako sa mga beginners especially, talagang bigyang pansin, no? At tama talaga dapat ang pagkakaintindi natin sa Japanese verbs, okay? Ayun po. So, ang Japanese verbs po, medyo maraming complicated conjugations, no? Dahil nga, the Japanese language itself, meron po yung levels of speech, di ba? Mamaya elaborate natin yan. And yung Japanese verbs, medyo iba kumpara sa verbs in English. Kasi sa Japanese po, merong dalawa lang na verb forms. At yun ang present and past form lang. Unlike sa English, di ba? Meron tayong future, present, past, perfect tense, present perfect tense, di ba? Maraming tenses. But sa Japanese verbs, as I've said, dalawa lang naman ang form, that is the present form and the past form. Mamaya elaborate ko din po sa inyo. Ayan. So, ang nakikita niyo po dito, yan po yung tatlong groups of Japanese verbs. Okay? Yang mga words na yan, ito po yung kanilang mga dictionary form. And, isa po ang groupings, ayan, groupings ng verbs sa mga dapat nyong importanteng pagtuunan ng pansin. Okay po? So, umpisahan na natin. Narito ang tatlong groups ng Japanese verbs. Una, yung regular one verbs or yung tinatawag din po na U verbs. Pangalawa ay yung regular two verbs or yung tinatawag din na Ru verbs. At yung pangatlo ay yung irregular verbs. Okay po? Yan. So, tignan muna natin yung mga nasa regular one verbs. Yung regular one verbs or yung U verbs, ang ending nila ay pu, ku, gu, su, tsu, nu,
ru, mu, at bu. Okay? For example, kau, to buy, kaku, to write, oyogu, to swim, hanasu, to speak, matsu, to wait, shinu, to die, toru, to take, yomu, to read, tobu, to fly. Okay? Dictionary form po yan, ha? Yan. So, mapapansin nyo yung mga ending nila. Ayan. At, yan, ang u-verbs. Okay. So, sa regular two verbs naman, or yung tinatawag na ru verbs, ang ending nila ay ru, iru. Ayan po. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa regular one verb, nakita nyo o-ru, yung toru, di ba? O-ru. Yan. Pero dito, specifically, eru at iru ang ending ng regular two verbs or ng ru verbs. Halimbawa, taberu, to eat. Miru, to watch, to see, or to look. Ayan po. Pero, since kanina nakita nyo, merong sa u verbs may ru din, di ba? Sa regular one, meron ding eru, iru na verbs. Pero, iilan lang naman yun sila. Halimbawa, kaeru, to return. Hairu, to enter. Shiru, to know. Hashiru, to run. Kiru, to cut. So, yan po, no? Yan yung mga regular one or u verbs na eru at iru yung dulo. Okay? Ayun. So, other than that, lahat na nasa u verbs except for two other verbs. Ayan po. Yung irregular verbs, dalawa lang. Suru at kuru. Suru, to do. Kuru, to come. Dalawa lang sila, pero lahat ng noun plus suru combination, halimbawa, benkyou suru, to study. Unten suru, to drive. Lahat ng mga may suru, noun plus suru combination na verb, pasok yan sa irregular verbs. Or yung meron pa, yung mga kuru. Halimbawa, motte kuru, to bring. Ayun. So, yung may mga suru at kuru ending, irregular verbs po yan. Okay? Ayun. So, bakit kailangan nating malaman yung groupings nila? Kasi nga po, tulad ng nabanggit kanina, may levels of speech, meron ding tenses. At, merong rules sa kada group na yan. Hindi pwedeng magkapalit-palit yung way ng pagko-conjugate or yung ng pagpapalit ng ending, no? Hindi sila pwedeng magkapalit-palit sa bawat group. Applicable lang ang isang rule dito sa u verbs. Yung isang rule sa ru verbs. Yung isang rule sa irregular verbs. Ganun po ang Japanese verbs. Okay? May rules sa kada group ng verbs. Therefore, make sure na alam nyo na halimbawa, itong words na to, ito ay u verb. So, dapat ko-conjugate siya or babaguhin yung ending niya ng depende sa rule for u verb. Okay? Hindi pwedeng yung rule ng ru verb ay gagamitin nyo sa rule ng u verb or vice versa. Okay? Yon. Naintindihan po ba? Okay. So, yan po ang ating Japanese verbs. And again, medyo complicated ang Japanese language itself, especially yung kanilang mga verbs. So, dito pa lang, medyo challenging na, but huwag kayong sumuko. As long as naiintindihan nyo yung rules at alam nyo kung paano siya i-apply, madali lang mag-conjugate. Okay po? Yan. So, punta naman tayo siguro dito sa levels of speech. Ano ba yung levels of speech na yan? At ano yung mga verb tenses. Okay po? Yan. Sige. Yan. So, tignan naman po natin ngayon yung mga tenses of verb and levels of speech. Yan.
Yung tenses of verb po, tulad ng nabanggit ko kanina, dalawa lang yung form niya sa Japanese. Yung present form, or usually, nakikita nyo na mas form, kapag polite, no? Halimbawa, tabemasu. Yung mas form na yan, tabemasu, can mean two things. Una, I eat, which is present, right? Halimbawa, kumakain ako ng sushi, right? So, I eat sushi. Sushi o tabemasu. So, yun, present yun. Pero, pwede rin siyang I will eat. Ibig sabihin, kakain pa lang, future tense naman, di ba? Pero tabemasu pa din yung gagamitin natin. So, that is the present form sa Japanese. Yung mas form, again, can mean two things. It can be present form or future form. Depende syempre sa kung ano yung context. Okay? Yan. Next po ay yung past form. Yung past form naman ng Japanese verbs, halimbawa, tabemashita. Yan. So, yung mashita form or yung mashita, no, ending, ay pwedeng maging tatlo ang kahulugan. Okay? So, pwedeng I ate, which is past tense. Pwedeng I have eaten, present perfect. Or I had eaten, past perfect. So, ibang-iba siya sa English language, di po ba? Sa English, yung ate, have eaten, and had eaten, nakikita nyo naman, iba-iba. Di ba? Iba-iba ng itsura. Unlike sa Japanese verbs na past, lahat ng yan can be expressed with just one word, which is mashita form. Halimbawa, tabemashita. Ayan. Okay po. Yun yung tenses of Japanese verbs. Okay? Tapos, meron nga pong levels of speech sa Japanese na isa pang nagpapakomplikado sa language na Japanese. Okay? So, I think, na pag-aralan nyo naman na siguro na merong plain and polite form, di po ba? Pero hindi lang dyan natatapos ang Japanese language. May plain, polite, honorific, and humble form po. So, yung plain form, halimbawa niyan, yung mga dictionary form, katulad ng nakita nyo kanina. Halimbawa, ang dictionary form ng to eat, di ba, is taberu. Yan. So, ang dictionary form ng tabemasu ay taberu. So, yung taberu na yon, pwede siyang present form. Halimbawa, ang kausap mo ay family members, close friends, ayan, or kasing edad mo lang, yan, na pwede mong gamitan ng plain form, okay? So, usually sa mga people that you are close to or people that you know, ginagamit yung plain form, okay po? Yan, so yung plain form, taberu, kakain ako, or kumakain ako, I eat, no? Taberu. And, pag naman polite, ginagamit naman yan sa, usually, sa mas nakakatanda sa'yo, ganyan, or people you want to show respect, ganon. So, yun yung polite form. Ayun na yung mas form at mashita form, ganyan. So, taberu kapag plain form, tabemasu kapag polite form. Okay po? And then, meron pa tayong honorific and humble form. So, ano naman yung mga honorific and humble form na yan? Yung honorific po, kapag yung kausap mo ay itinataas mo. So, someone na itinataas mo in your speech, okay? Sa pagsasapananalita mo. Halimbawa, teachers, ganyan, or mga boss, ganyan, na in your sentence ay binibigyan mo ng more respect. Yun yung honorific language. And humble form naman po, yan po ay ginagamit para ibaba ang sarili. Halimbawa, ang laman ng sentence mo ay tungkol sa pamilya mo or sa sarili mo. Okay? When you talk about yourself or your family members, you usually use the humble form para ibaba ang sarili. Ayan. So, may mga ganun pong aspeto ang Japanese language, especially yung Japanese verbs po, nag-iiba-iba yan, depende po sa levels of speech, no? Kaya talagang importante na umpisa pa lang, intindihin natin yung mga groups ng Japanese verb at
yung kanilang tenses, anong tense ba yung dapat gamitin, at yung levels of speech na appropriate. Na po? Ayan. So, yun. Sana po meron kayong natutunan sa ating lesson today. And don't worry kasi itong mga ito ay pahapyaw pa lang, no? This is just an introduction. We will dive into it sa mga susunod na mga lesson pa. Kaya, make sure na nakasubscribe po kayo dito sa aming channel. Give this video a thumbs up. Leave a comment sa ating comment section kung meron kayong question or request para sa mga future tutorials, future videos. Ayan. Don't forget to leave a comment below. And kung meron naman kayong mga gusto pang i-add, ganyan, or you just want to say thank you and you enjoyed the video, please leave a comment. Ayan. Don't forget to share this video na din sa mga kakilala nyo na gusto din matuto ng Japanese. Sa mga gustong mag-Japan in the future, eto na po ang sign. So, start studying Japanese kahit pa konti-konti lang. Ayun po. So, thank you so much for watching. See you again po sa susunod na video. Bye!